Good morning mga sir. So ito na. Ito na yung pinakamagandang labas ng Fortuner ng Toyota. In my own opinion. Okay? So para sa akin mga sir, ang pogi talaga ang Fortuner na to. Ito po yung second gen na Fortuner na linabas noong 2009 to 2011. Ayan, so yan oh, tingnan nyo naman yung harap sir. 'Di ba? Simple siya pero may pagka-aggressive, sporty, bold, 'di ba? May sinasabi, 'di ba? Yung parang pag dumaan sa harapan mo maangas tignan, 'di ba? So ayan. So ikutan natin mga sir. So unahin natin sa kanyang headlight, projector type na. Okay. Yung grill, tignan nyo naman yung grill sir. Simple yan siya pero pogi. Ayan, sa kabila. Siyempre sa baba, meron tayong mga fog lights. So wala siya gaanong design sa harap, di ba? Ayan, yung kanyang front bumper. So simple lang siya pero hindi siya lumang tignan mga sir. Ganda, pogi. Poging tignan. So ikutan natin. Yung kanyang tires is rim 17 na to yung mga second gen rim 17 na tires. So yan, kanyang body. Okay, chrome side mirror. Next, tignan nyo sa sides niya. Dito sa handle niya, chrome. Yan, stock chrome yan. Tignan nyo sa side sir. Tignan natin sa side. Ayan oh. Diba sir? Fortuner ang datingan mga sir. Diba? Pag dumaan sa harapan mo to, makikita mo sa daan, talagang mapapalingon ka. Ako talaga, napapalingon ako pag may mga ganitong generation ng Fortuner. Kasi nga, pogi eh. Diba? For me, kasi ang datingan ng second gen, parang mas, ano siya, mas pang-bagets siya sa looks niya. Yung kasing VNT para sa akin, maganda yung VNT pero for me kasi yung VNT, yung 2012 to 2015, parang mas tatay look siya eh. What I mean is, may pang tatay na lolo look siya, pang matanda. Para sa akin pang matanda yung looks niya eh. Di ba? Pero sa akin, ito, second gen, pang bagets talaga, pang kahit anong age, di ba? So, ang dami mong pwedeng gawin dito para maiba mo yung looks niya. Pwede mo siyang palitan ng mga mugs and tires, di ba? Mga accessories. So, depende sa taste ng owner yan. So, eto, yung look na ito is stock lang siya. Di ba? Simplehan lang siya. Simpleng look siya. Pero, poging-pogi mga sir. Di ba? So, ewan ko sa inyo pero syempre iba-iba tayo ng opinion pero yun ang tingin ko sa sasakyan na ito. Ibang spirito niya. Spirito. Okay, so tignan nyo ang mga headlight niya. Tignan natin yung kanyang taillight. Tignan nyo mga sir. Para siyang for me, para siyang yung taillight ng Honda Civic SIR or yung SIR body. Yeah. So yan simple pero pogi. Ayan mga sir. Tingnan nyo naman. Diba? So ikutan pa natin mga sir. Meron siyang brake light dito sa taas. Okay, yung kanyang wiper, in-orderan ko na sa Shopee kasi naputol eh. Ayan. So yun ang maganda, kahit anong pyesa nito mga sir, nasa Shopee yan, nasa Lazada, sa online yan. Mapa-engine man yan, mapa sa loob, mapa sa labas. Kompleto tayo dyan sir. Hindi kayo mahirapan maghanap ng pyesa. Ayan. So yan yung kanyang outside looks mga sir. Diba? So sino naman ang hindi may in love sa sasakyan na ito, sa SUV na ito? Diba? Labas pa lang, busog ka na. Diba? Labas pa lang, ayan diba? So, yung tipong pag tinititigan mo siya is talagang masasatisfy ka. Diba? Mapapasabi ka na lang, grabe, pogi. Ganon. Ayan, mga sir.
So, tignan naman natin sa loob mga sir kung ano yung mga pinagkaiba. So, ito mga sir, yung kanyang interior. Meron siyang wood-like panel dito sa armrest niya dito. Pero plastic lang siya. Pero elegant siyang tignan, no? So, mix siya ng beige, ng wood panel, at saka gray color, at merong konting touches ng black. So, ayan. So, Fortuner talaga. Fortune, di ba? Parang mamahalin talaga. Mamahalin yung looks. So, ayan. Leather seats. Bagong leather seats. Yung kanyang airbag. Kanyang compartment glove box. So, yung adjustment ng kanyang aircon. Pwede mo siyang isara. Open. Ayan. Yung kanyang stereo. Ayan. Bluetooth na rin yan. Pwedeng i-connect sa Bluetooth. Kanyang automatic climate control na aircon. So, meron siyang automatic. Ayan. So, kanyang center console. Yung shift knob. Diba? Okay, punta tayo sa likod mga sir. Ayan. Yun, maluwang mga sir. Yung kanyang aircon vent nasa taas na rin. Yeah. Dalawa dito sa gitna, dalawa rin sa likod. Ayan. So yung mga upuan niya folded, pwedeng itaas para mas malaki ang space for your things. Pwede rin ibaba kung meron tayong maraming kargang tao. Ayan. So yung kanyang ang gusto ko dito, yung kanyang seats, pwede siyang ma-recline pababa. Okay? Tapos pwede rin siyang mag-adjust ng wait lang. Hirap. Ito mga sir, papakita ko na lang. Ayan. Pwede mo siyang iharap or palikod. Okay? Para mas maluwag yung kanyang legroom. Ayan. So, in short mga sir, sa long drive van, pag long drive lang ang usapan, sobrang comfort ng sasakyan na ito. Diba? Yan, sobrang magiging maganda ang biyahe ng mga passengers mo pag naka-Fortuner ka. Ayan, maluwang ang aircon. Talaga malamig yan. Sa Toyota, alam naman natin, pag Toyota, malamig talaga ang aircon yan mga sir. So, try natin buksan yung kanyang likod. Ayan. So, nothing much. Pero, it does its job. Merong lagyan ng tools. Sabitan. Ng mga gamit na pwedeng sabit dyan. Meron siyang 120 watts. Na saksakan yan sa likod. Yan, another sabitan. Trunk tray, meron tayong trunk tray. Yan, yung aircon nya. Yan, wala na. Tapos ito, nasasabit lang yan. Sinasabit lang yan. So, hindi siya automatic, all manual siya. Pati yung kanyang tailgate is hydraulic, manual. Diba? Mas maganda yung mga ganyan kasi yung pag mga bago nga kasi ngayon, mga electronics na pag nasira, mapapagastos ka. Ito, kahit sira yan, pwede mo pa rin siyang itaas, pwede mo pa rin ibaba. Yun ang kagandahan ng mga hydraulic type. Ayan. So, tingnan natin dito sa harap naman, sa driver side. Ayan. Siyempre, kompleto tayo. Automatic lock. Power window control, yung kanyang lock ng kanyang mga power windows, yung kanyang power side mirror, ayan, kompleto rin, gumagana lahat. Stock security system, pag tumatakbo ng 30 kilometers and above, nag-auto lock siya. Ito naman po yung kanyang adjustment ng kanyang panel dito sa harap. Ayan, kung makikita nyo mga sir, parang wala talaga kayong makikita, no? Black yung kanyang picture, pero pag binuksan natin yung kanyang susi, yun o, iilaw na siya. So medyo okay yung ganun design. Parang pag tinignan mo siya ng biglaan, wala ka talaga makikita, pure black. Yung kanyang steering, yan, kompleto na rin.
volume, adjustments, mode, ayan, info, reset, ayan. So mga sir, kahit 2000 model to, bibigay pa rin yung mga kailangan mong features. Okay, for me hindi siya luma eh. I mean, luma siya pero feeling hindi luma, lalo na kung ganitong kagandang quality at kagandang sasakyan. So pag-usapan naman natin yung kanyang ride comfort. Well, alam naman natin na ang Fortuner, lalo na first gen na Fortuner, is talagang matagtag mga sir, diba? So ang solution doon, ginagawa ko minsan is binabawasan yung hangin ng kanyang tires. Pero itong second gen, parang manageable naman siya. Yeah, manageable naman, hindi naman siya ganong katagtag just like the first gen. Depende rin siguro sa tires, di ba? Pag naka HT tires kasi ang SUV, expect nyo na mas matagtag talaga siya, lalo na sa mga rough road. Talagang mafe-feel nyo sa loob yung tagtag ng SUV nyo. Pero maganda pag naka all terrain kayo, at least mas mababawasan yung kanyang texture pag dumaan kayo sa mga rough road. Mas smooth ang texture niya pag dumaan na kayo sa mga rough road pag all-terrain tires. Okay? Yung kanyang hatak naman mga sir, performance, well, hindi siya ganun kalakas gaya ng VNT at yung makamodelong SUV ngayon, pero it does its job. Hindi ka pa rin mabibitin. Malakas pa rin sa hatakan yan, makakapag-overtake ka pa rin kahit puno yan. Well, it will do its job. Okay? So, SUV yan eh, sir. Tsaka diesel. Tsaka Toyota D4D. Diba? So, ayun. Sa kanyang fuel consumption, well, hindi siya ganun kasintipid ng mga bagong SUV ngayon. Pero, I think ang mileage nito or yung consumption nito, I think nasa around 9 eh. 8 to 9, ganun yung kanyang fuel consumption per liter. Syempre pag sa highway mas mataas yan, pero pag sa city driving minsan baka makakakuha ka lang ng mga 7 kilometers per liter pag mga sobrang traffic, di ba? So ayan, pero okay na rin, di ba? SUV yan eh. Sa ganong consumption, actually parang ganun din yung consumption ng mga kotse na 1.5 to 1.6 ang displacement, di ba? Ng mga ganitong model. So para ka rin nakakotse yung kanyang consumption, di ba? Sa maintenance ng mga sir, yun lang, change oil, palagi kang change oil, and then siguradong tatagal sa yung Fortuner mo. Change oil, mga fluids, brake fluid, coolant, ATF fluid, yan, i-check mo yan lang palagi mga sir, siguradong hindi mamamatay ang Fortuner mo. Tuloy-tuloy pa rin yan. Price range mga sir, magkano ang second gen na Fortuner ngayon na automatic? So nagre-range siya sa market ng good condition na, nagre-range siya ng around 520 to 630,000. Yan. So yan yung range niya. Depende rin po sa kondisyon ng makukuha nyo sa sasakyan. Pag mas sariwa din, mas mahal. Pag sagsag din, baka makuha mo pa siya ng below 500 pag talagang marami kang papagawa. Bibili ka ba mga sir? For example, meron kang 550 to 600,000 na budget. So bibili ka ba ng Fortuner or bibili ka na lang ng mas modelong kotse? Yan yung dilema ng almost lahat ng buyer, di ba? So pag may 550 to 600 ka na, mag-old model ka pa ba ng Fortuner or mag-VVOS ka na lang ng mga 2023 to 2022 model, mas modelo pa yon, di ba? So, well mga sir, in my own opinion, depende rin kasi yan sa gamit mo ng sasakyan. Pag you are a family person, marami kayo, for example, ang anak mo 4-5, go for the Fortuner ka na. Kasi maliit yung kotse.
kahit mas modelo pa yan, sir, mas maliit naman yung kanyang capacity na makakarga na tao, di ba? Unlike ng mga SUV, then 7-seater yan. Marami kang kakarga aside from mga tao, mga gamit, di ba? Kayang-kayang kargahin yan. Kung ganon, then you just have to be patient na humanap ng magandang kondisyon na mga first gen, second gen, o third gen na SUV. So, ayan. Montero also is a good choice. Yan, maganda rin po yung Montero. Dito sa amin, mabenta rin ang Montero. Kaya nga lang, mas mahal ang resale value dito sa amin, sa Lawag City, ng Fortuner. Okay? So, kung ikaw naman ay single person, or mag-asawa kayo pero wala pa kayong anak, isa pa lang anak, o dalawa namang anak, tapos ang rides nyo is more on sa city driving lang kayo, tapos occasional long drive lang naman, then magkotse kayo, di ba? Pero pag ang family mo is marami kayo, tapos yung way nyo is maraming rough road, akyatan, tapos occasionally weekends naglo-long drive kayo, then mas sulit yung SUV, mga sir. Mas sulit ang SUV, lalo na pag nakakuha ka ng magandang kondisyon yung na Fortuner. So hindi ka magsisisi. So all in impression ko, mga sir, sulit talaga ang Fortuner, lalo na yung mga first gen or second gen. Pag nakachamba ka ng mga good condition, is value for money talaga, mga sir, diba? So the same lang din yung value na ibibigay or yung serbisyo na ibibigay ng mga mas modelong sasakyan, same lang din yung ibibigay na serbisyo nito, mga sir, diba? Same lang din, hindi magbabago yan. Yung rides, yung comfort, yung capacity, hindi po yan magbabago, mga sir. Nagkakataluhan lang siyempre sa mga features sa loob, mga electronics, siyempre sa engine, di ba? Sa ride, sa comfort, panalo, mga sir, ang Fortuner. So yun lang, mga sir, maraming salamat again for watching my video. So ayan, di ko pa pala. So next time, sana meron na naman tayong ma-upload or ma-video na sasakyan para may share naman natin ulit sa mga viewers natin kung sulit ba na bilhin natin or hindi. Okay, so thank you, mga sir.